Hello! Kamusta po ang lahat? I hope and pray na sa maayos naman po kayong kalagayan. May gusto po ako sa inyong i-share again na devotion ko po sa araw na ito naman. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka makarelate din kayo or baka somehow makatulong din sa inyo. Basahin po natin sa Hebreo chapter 7 verse 26 to 27. Si Jesus kung gayon ang dakilang sasardoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Verse 27, hindi siya katulad ng ibang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kaniyang sarili. Pagpalain po ng Diyos ang mga binasa po natin na ito. Trivia. Ano nga ba ang dakilang saserdote? At ano ang tungkulin nito? Sabi po sa Hebreo chapter 5 verse 1, ang bawat pinakapunong pari ay pinipili mula sa mga tao at inilalagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Next verse, Hebreo chapter 9 verse 7, ngunit tanging ang dakilang saserdote ang nakapapasok sa ikalawang bahagi at minsan lamang sa isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos dahil sa kasalanan niya at ng mga tao, kasalanang nagawa nila nang hindi nila nalalaman. Sa panahon ngayon, wala nang ibang dakilang saserdote na nag-aalay sa ikalilinis ng tao mula sa kasalanan. Kasi nga po, di ba po, yung dakilang saserdote is, siya po yung tagapamagitan ng Diyos sa tao. So, ibig sabihin, kapag may kasalanan yung tao or yung bayan na yon, mag-aalay ang dakilang saserdote para sa mga kasalanan nila at sa kasalanan din mismo nung sardoteng mag-aalay. Ang Panginoong Hesukristo na ang ating dakilang saserdoteng namamagitan sa atin at sa Diyos. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sabi po yan sa Hebreo chapter 9 verse 22. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng Diyos ang pinanglinis sa atin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang maging alay o sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig nang ibinigay niya sa mga tao si Jesus upang patayin nang sa gayon tayong mga tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mailalayo sa kapahamakan ng impyerno. So, sabi po sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May application here, lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasang nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Sabi po dito sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Grabe, no? Lahat tayo. So, ibig sabihin, pwede kang magmalinis sa kapwa-tao, pero alam ng Diyos na hindi talaga tayo malinis. Kasi nga, lahat tayo makasalanan. Sabi po dito, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong unay nagtitimpi siya at pinauumanhin ang kasalanang nagagawa ng mga tao. Sabi po yan sa Roma 3:25. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi ang manampalataya sa Panginoong Jesus. Maniwala tayong nag-i-exist ang Diyos, namatay siya sa krus para sa atin at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Umakyat sa kalangitan, umupo sa kanang trono ng Ama at namamagitan para sa iyo, sa akin at sa lahat ng tao. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong kagandahan loob sa amin. Ibinigay mo po sa amin ang Panginoong Jesus upang kami magtamo ng kalayaan sa kasalanan at kamatayan. Pinaging banal dahil kay Kristo Jesus at binigyan ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa mga kasalanang paulit-ulit at humihingi po ako sa inyo ng tulong upang ito'y aking mapaglabanan. Hindi ko po kayang magbago kung wala po kayo. Talagang mapapahamak ako sa dagat-dagatang apoy kung hindi po kayo namagitan para sa tao at nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, sa iyo po ang papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.